Nauna si Allen sa award ceremony at lumihis para sanduin siya. Halos 20 minuto na ang huli kaysa sa inaasahan nila. Nagsimula na, pero ako ang presidente ng Dahwa. Hindi ba ako maaaring magkaroon ng ilang mga pribilehiyo? Ang gabing ito ay kay Dahwa. Maliwanag ang mga ilaw at nanatili ang musika sa lobby ng hotel. Ang mga bituin ay nakasuot ng maliwanag at magagandang damit. Nakikipag-usap sila sa isa't isa tungkol sa mga kamakailang uso, at pinag-uusapan din nila ang tungkol sa bagong schedule at mga plano sa trabaho. Gayunpaman, ang karamihan sa mga tsismis sa industriya ay natural na magtitipon ng mga lalaki at babaeng bituin ng mag-isa. Kung tutuusin, napakakaunting pagkakataon para sa mga pampublikong pagtitipon tulad nito. The reason why they are so relaxed ay dahil hindi pa lumalabas ang president ng Dahwa Group na si Allen Jones. Kamakailan lang, maraming tsismis sa kumpanya dahil sa usapin ni Arya at Melissa. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang opinyon. Hindi ko talaga alam kung ano ang mangyayari mamaya. Parang hindi ako masyadong masaya nung nakita ko si Melissa ngayon lang. Ano naman ang kinalaman natin kung masaya o hindi si Melissa? Bagamat bagong artista si Arya nakakapasok lang sa kumpanya, sa tingin ko ay mas mananalo siya kaysa kay Melissa. Isipin mo, bumalik na ba si Melissa sa kumpanya nitong 2 taon? Ang kanyang puso ay wala na sa Dahwa. Tama na yan. Narinig niyo ba guys? Kanina lang may binugbog si Serena at nagpapagaling na siya. Ni hindi siya makakadalo sa hapunan ngayong gabi. Ang utak ay si Melissa. Oh is my God, sobrang nakakatakot. Ang mga babaeng bituin ay nag-aalala tungkol sa kung sino ang maaaring tumayo sa kumpanya. Sa kabilang banda, pinag-uusapan ng mga male stars ang hitsura ni Arya at Melissa. Ang isa ay sexy at hot, at ang isa naman ay marangal at malamig. Alin ang pipiliin nyo? Anong silbi ng pagpili natin? Gusto naming si Director Jones ang pumili. I think si Melissa ang pipiliin ni Director Jones. Tutal, matanda na siya sa kumpanya. Kung hindi natin siya pipiliin, haharapin ni Melissa at ng Skywings ang kumpanya. Si Director Jones ay hindi isang taong banta ng sitwasyon. Lahat ay nag-uusap sa kanilang mga sarili. Lahat sila ay may iba't ibang opinyon, ngunit walang gagamit ng matatalas na salita para atakihin sila. Ang panloob na alitan ay ang pinakabawal. Siyempre, walang pakialam si Melissa sa prinsipyong ito. Nandito na si Melissa. May sumigaw sa karamihan at lahat ay napatingin sa direksyon ng pinto. Nakasuot si Melissa ng itim na damit na nakatakip sa kanyang dibdib, kitang-kita ang kanyang mapuputing balikat at sexing collarbones. Ang buong disenyo ng damit ay nagpatingkad sa kanyang sexy at hot figure. May maliit na disenyo sa kanyang mga binti na nagkataon lamang na nabunyag ang limitadong bilang ng mataas na takong nasuot niya ngayong gabi. Para siyang babae na lumabas sa isang oil painting. Siya ay maganda at gumagalaw. Ang dahilan kung bakit siya sumikat ay dahil alam niya kung paano gamitin ang kanyang kalamangan. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa damit na ito ngayong gabi, ganap na niyang maipapakita ang kanyang kakaibang alindog. Nang makita ng ilan sa mga lalaking bituin na naroroon si Melissa, hindi nila may alis ang kanilang mga tingin. Mayroong kahit ilang banayad na reaksyon. Dahan-dahang dumampi ang mga mata ni Melissa sa mga mukha ng mga taong ito. Hindi na siya nagulat nang makita ang ekspresyon na gusto niyang makita. Siya ay lubos na nasisiyahan sa hitsura ng mga taong ito. Gusto niyang malaman ng lahat na siya ang taong dapat suportahan ng Dahwa. Mula sa mga titig ng lahat, nakakuha na siya ng tiyak na sagot. Pero nasaan si Arya? Naglakad ng ilang hakbang si Melissa, ngunit hindi nakita ang anino ni Arya. Natakot kaya siya at hindi nangahas na lumapit. Mas invasive ang kagandahan ni Melissa matapos dumaan sa international film industry. Bilang karagdagan, nakakuha siya ng napakaraming malalaking parangal sa murang edad. Sa harap ng kahit sino ay magtataas baba siya at hindi niya akalain na matatalo siya kahit kanino. Masyadong nakakainggit ang figure niya. Maaari ba akong pumunta at tanungin si Melissa tungkol sa sikreto ng pagpapanatili? Sasabihin ba niya sa iyo? Gayunpaman, ang kanyang katawan ay talagang napakaganda. Mukhang talagang matatalo si Arya ngayong gabi. Si Director Jones ang manager ni Arya. Dapat bigyan niya siya ng magandang ideya. Hindi tama yan.
Palaging dumadalo si Director Jones bilang pangulo ngayong gabi. Hindi ba yun nagpapatunay na hindi kasali si Arya? Tama ba? Napagpasyahan na niyang tumayo sa tabi ni Melissa. Kaya naman matagal na wala si Arya. Marami na ang nakakaramdam na tiyak na matatalo si Arya. Sa harap ng isang malakas na kaaway tulad ni Melissa, kahit na tumakas si Arya ngayong gabi, hindi ito maituturing na kahihiyan. Siguradong hindi siya darating di. Kasunod ng mga serye ng mga programa, ang handaan ay nasa kalagitnaan na. Marami sa mga artista ng Dahwa ang umakyat sa entablado upang magtanghal upang buhayin ang mga bagay-bagay. Si Melissa ay palaging nakaupo sa pinakakitang-kitang posisyon. Sa gilid ng entablado, nang huminto ang musika sa gitna, hindi niya basta-basta o mabigat na sinabi, natakot si Arya, kaya hindi siya nangahas na lumapit. Ang kanyang boses ay napakatalino na narinig ng lahat. Ito rin ang intensyon ni Melissa. Gusto niyang manalo ng tiyak. Nang matapos siyang magsalita ay nagliwanag ang mga ilaw sa lobby ng hotel. Otomatikong gumawa ng paraan ang mga tao sa malapit dahil dumating na ang kanilang si. Pinili ni Allen ang pagkakataong ito na dumalo. Siyempre, pinili niyang dumalo bilang ifi ng Dahwa. Sa pagkakataong ito, may sagot na ang tanong na pinag-uusapan ng lahat. Sige, si Arya ay hindi nangahas na lumapit. Marahil ay nagtatago si Arya sa isang lugar at umiiyak sa oras na ito. Lumalim ang ngiti ni Melissa. Alam niyang hindi naglakas loob na baliwalain siya ni Allen. Nabitawan niya ang kopita sa kanyang kamay. Akmang tatayo na siya at lalakad patungo kay Allen, may narinig siyang sumigaw. Hindi nag-iisa si Director Jones. Ang nasa likod niya ay si Arya. Arya. Nasaan siya? Ang bawat tao ay subconsciously ay naghahanap para sa isang babae sa isang magandang panggabing damit, ngunit sila ay nakakita lamang ng isang babae sa isang business dress 2 hakbang sa likod ng Allen. Halatang si Arya ang mukha niya. Sa oras na ito, halos lahat ay natulala. Hindi nagsuot ng magandang damit si Arya para makipagkumpetensya kay Melissa. Ibinigay niya ang ingrande at nakasisilaw na paraan ng pagpapakita. Sa halip, nagsuot siya ng propesyonal na damit. Sumunod siya sa likod ni Allen. Si Allen ay lumitaw bilang presidente ng Dahwa at nagdala ng isang katulong at sekretarya. Hindi ba't medyo sobra na iyon? Ang napili niyang assistant ay si Arya. Napatingin si Melissa sa direksyong iyon na may galit. Naninigas na ang ngiti niya. Naging biro na ngayon ang kanyang maselang pananamit dahil hindi man lang nag-abalang makipagkumpetensya at makipagkumpetensya sa kanya si Arya. Tumayo pa siya palapit kay Allen na may nakakasilaw na ngiti sa labi. Natural na nakakuha ng atensyon ng maraming tao ang pagdating ni Allen. Napakabilis, dinala niya si Arya sa paglalakbay sa pagitan ng mga sikat na superstar at sikat na direktor. Nang kausap sila ni Allen, tumabi sa kanya si Arya at pinanatili ang isang tahimik na ngiti. Ang champagne glass na iniinom ni Allen ay hawak ni Arya para sa kanya. Director Jones, ayaw mo bang uminom ng ilang baso ng red wine ngayong gabi? Nakangiting tanong ng isa. Nakangiting tumingin si Allen kay Arya at sumagot, kailangan ko pang maging manager mamaya. Kailangan ko siyang iuwi. Hindi komportableng uminom. Noong ako ang kanyang ahente, akala niya ako ang namamahala sa napakaraming bagay. Ngayong gabi, siya ang magiging katulong sa pamamahala sa akin. Kaya ganyan. Gayunpaman, talagang nakakagulat na makita si Director Jones na kinokontrol ng isang tao. Pagkasabi noon ay itinaas ng ilan sa kanila ang kanilang baso at nag-toast kay Arya. Kung hindi dahil sa junior sister, matagal na tayong hindi nagkita ni Director Jones. Ngumiti si Arya at itinaas ang baso ng champagne. Ang mga taong ito ay lahat ng sikat na big shot sa industriya. Tinawag talaga nila siyang little junior sister ng sobrang intimate. Noon pa man ay tinuturing niya ang mga ito bilang kanyang mga huwaran upang matuto ng mga kasanayan sa pag-arte. Ang pagiging malapit sa kanila ngayon ay napakabihirang pagkakataon din para kay Arya. Napansin ng isa sa mga lalaking nakasuot ng metal frame glass ang mga espesyal na singsing sa kanilang mga kamay. Malinaw niyang alam na magkamag-anak sila, ngunit nang makita ng kanyang mga mata na naglakas loob silang magsuot ng ganitong uri ng alaala sa isa't isa, hindi niya maiwasang mapatingin pa. Matapos mapansin ni Arya ang kanyang tingin, hindi niya sinasadyang itago ang kanyang mga kamay.
Mahinahon niyang hinarap ang kanilang mga tingin. Napansin din ng taong iyon ang ekspresyon ni Arya at agad na binawi ang kanyang tingi ng nakangiti. Sa hinaharap, kung kailangan ng junior sister ng tulong, maaari kang pumunta at hanapin kami anumang oras. Minsan, nakakapag-usap pa tayo sa bilog. Ang mga relasyon din ang kailangan ni Arya na pamahalaan. Magalang siyang tumango, kung gayon magpapasalamat muna ako sa mga nakatatandang kapatid. Walang inaasahan na lilitaw si Arya sa hindi inaasahang paraan. Nang magsimula ang laban, akala ng lahat ay nanalo si Melissa dahil dumating si Allen bilang presidente ng Dahwa. Sa madaling salita, pinili niyang panatilihin ang balanse ng Dahwa, ngunit dinala niya si Arya. Kanya. Ngayong gabi, walang makakasagabal sa distansya nilang dalawa. Ang mga tao sa paligid niya ay pawang mga sikat na bida ng pelikula sa industriya. Kapag binati nila si Allen, mapapansin din nila si Arya sa tabi niya. Sa isang paraan, si Arya ang nanalo. Kailangan lang niyang tumayo sa tabi ni Allen at marami siyang makikilalang big shots sa industriya. Napansin niyo ba ang mga singsing na suot nila? Ang tatak na iyon ay tila ang pinakasikat sa paggawa ng mga aksesoris sa kasal, tama ba? May nagsimulang magsismisan. Yes, I remember that brand was endorsed TV Arya. Hindi naman problema sa kanya ang magsuot nito. Kung kay Director Jones, iba ang pattern ng singsing sa kay Arya. Baka nagkataon lang. Kailan nagsuot ng singsing si Director Jones? Sa tingin ko hindi ito normal. Kung talagang sinuot niya ito kay Arya, it would be too doting. Bagamat hindi nagsuot ng formal na damit si Arya ngayong gabi, napakalapit niya sa si. Nakakainggit talaga ang eksena ng dalawang tao sa iisang frame. Sa tabi ng si, ang alindog ni Arya ay tila hindi nagagawang ilihis ng mga tao ang kanilang mga mata. Mula nang sabay silang pumasok sa bulwagan, lahat ng paghahanda ni Melissa ay hindi na dapat banggitin. Gaano man kaseksi ang kanyang pananamit, gaano man kaganda ang kanyang hitsura ngayong gabi, imposibleng maikumpara niya ang impluwensya ng dalawang taong iyon sa iisang frame. Dahil sa mata ng lahat, ang mapaibig ang emperador ng entertainment industry ang final. Nagwagi. Ang ibang mga tao ay hindi maaaring gawin ito sa loob ng ilang taon, ngunit ang pagbabalik ni Arya ay ginawa sa loob lamang ng ilang maikling buwan. Mula sa pagalitan ng iba, unti-unti nang nakabawi ang movie queen sa kanyang posisyon. Marahil ay mas magiging kamangha-mangha ang kanyang pag-unlad sa hinaharap dahil ang lalaking nag-escort sa kanya ay ang presidente ng Dahwa Group, si Allen. He was willing to lower himself to be a manager for her, kaya syempre ilalagay siya ng mas mahalagang korona para sa kanya. Swerte lang ba ang lahat ng ito? Hindi. Bawat hakbang ni Arya ay pinagmamasdan ng labas ng mundo. Hindi siya sumuko sa kanyang mga pangarap at umasa sa pagsusumikap at lakas upang maabot ang hakbang na ito. Kaya naman iba ang pakikitungo sa kanya ni Allen. Napakakaunting kababaihan ang maaaring magkaroon ng ganitong uri ng suporta at hindi kumilos ng walang ingat. Isa pang dalawang babaeng bida ng movie queen level ang dumating para mag-propose ng toast. Maganda nilang itinaas ang kanilang mga tasa ng alak. Ang taong gustong mag-propose ng toast ay hindi si Allen, kundi si Arya. Dapat ding dumating at madalas na magtipon si Little Junior Sister sa hinaharap. Si Arya ay laging nasa tabi ni Allen. Kahit sinong dumating para mag-propose ng toast, isasama nila siya, kaya medyo tipsy na siya. Matagal nang napansin ni Allen ang namumula niyang mukha at pinigilan sila, magiging dark night ako at uminom para sa kanya. Nagkatinginan sila at nag-clink ng salamin kay Allen. Tila na natagpuan ni Arya ang isang pambihirang kaligayahan sa bilog na ito. Ang magkaroon ng ganoong dark night para protektahan siya sa lahat ng dako gayunpaman, hindi ito magiging dahilan para sila ay magsiselos o mainis. Bilang mga babaeng bituin, naiintindihan nila kung gaano karaming pagsisikap ang kailangang gawin ni Arya upang maabot ang araw na ito. Kung ikukumpara sa mga rookie sa entertainment circle, walang age advantage si Arya. Gayunpaman, sa tuktok na bilog ng entertainment circle, tiyak na bata pa si Arya. Higit pa rito, mayroon siyang walang limitasyong potensyal. Kumunot ang noo ni Arya at hinila ang manggas ni Allen. Hindi ko kailangan ang Black Knight para lumabas. Kaya ko pang uminom. Pagkatapos niyang malasing ay parang spoiled siyang bata na may kaunting yabang.
Sa sandaling ito, direktang hinawakan niya ang braso ni Allen at ipinatong ang ulo sa balikat nito. Agad naman siyang dinala ni Allen sa kabilang side para magpahinga. Nakita ng lahat ng naroroon ang eksenang ito. Maliban sa paghanga, nagbigay din sila ng malalim na pagpapala. Bagamat hindi nila inihayag sa publiko ang kanilang relasyon, alam ng lahat ang sitwasyong ito. Walang pinaghihinalaan na naglalaro lang si Allen dahil si Arya ang unang babae sa tabi niya, ang unang nililigawan. Ang posisyon na ito ay hindi maaaring palitan ng sinuman. Napatingin lang ako at malapit nang mag-collapse si Melissa sa galit. Kung ako sa kanya, matagal na akong umalis at nagbihis ng napakagandang damit ngunit sa huli. Sa Dahwa, lahat ay maglalaro ng ganitong uri ng pamamaraan sa likod ng kanilang mga likuran at ginagamit ang kanilang estilo upang sugpuin ang mga artista sa parehong kumpanya. Huwag na tayong mag-usap ng iba pero feeling ko si Serena ang may gawa ni Melissa. Dahil nagawa na niya iyon, inaasahan ko rin na makaalis siya sa Dahwa sa lalong madaling panahon. Malinaw na maaari siyang makipagkumpetensya, ngunit dapat niyang gamitin ang gayong karumal-dumal na pamamaraan. Hindi marinig ni Melissa ang kanilang usapan, ngunit kitang-kita niya ang kanilang mapanukso at mapanuksong mga tingin. Lahat ng pag-atake ay nakatutok sa kanya mag-isa. Siya ay dating bida ng Dahwa. Gaano karaming pagsisikap ang ginawa niya para sa Dahwa na makuha ang nangungunang pwesto sa entertainment circle. Bakit siya ginawang masamang tao ni Arya sa sandaling lumitaw siya? Napakagatlabi si Melissa at tinitigan silang dalawa. Parang nakapagdesisyon na siya. Dumaan siya sa crowd at naglakad sa harap ni Allen at Arya. Director Jones, tinatanong ko ang aking sarili na hindi ako naging tapat sa Dahwa sa loob ng maraming taon. Wala akong ginawang masama sa kumpanya. Ang taong nagbago ay hindi ako, kundi si Dahwa. Sa Dahwa, ang isa ay laging umaasa sa lakas para magsalita. Walang magrereklamo kung matalo sa taong may kaya. Dahil hindi ka kailanman gumawa ng eksepsyon para sa sinuman, kasama na ako. Pagkatapos ay itinuro ni Melissa si Arya na may malamig na ngiti at sinabing, pero anong karapatan niya? Ano ang karapatan niyang pumasok sa Dahwa? Ito ang pinakagustong itanong ng lahat. Nang marinig ito ni Allen, tumingin siya sa mga tao sa paligid niya, ngunit walang nagpakita ng pagsang-ayon. Hindi pa sila naging kasing seloso at makitid ang isip gaya ni Melissa. Binigyan siya ni Allen ng walang pakialam na tingin. Puno ng panlalamig at pangungutya ang kanyang mga mata. Nagsalita siya sa malalim na boses, sinasabi mo ang lahat ng ito dahil pakiramdam mo ay banta si Arya sa iyong posisyon. Hindi. Ito ay dahil ikaw ay may kinikilingan. Lahat kami ay mga artista ng Dahwa, ngunit hindi ka kailanman naging isa sa aming mga tagapamahala. Kakapasok lang ni Arya sa kumpanya at gumawa ka ng exception para sa kanya. Makatarungan ba ito? Hindi inaasahan ng lahat na ganoon kalakas ang loob ni Melissa na tanungin ito. Gayunpaman, ang mga salitang ito ay tila katawa-tawa. Kung kanino ako tagapamahala, kailangan kong magpulong ang buong kumpanya at bumoto ng sama-sama. At kailangan pa kitang tanungin ng personal. Dapat bigyan mo kami ng dahilan para kumbinsihin. Patuloy na sigaw ni Melissa. Kayo. Bumagsak ang mga mata ni Allen sa mga bituin sa likod niya. Sabay-sabay na umiling ang lahat na nagpapahiwatig na ayaw nilang sumali. Allen, palagi mong sinasabi na hindi ka maglalaro ng anumang mga trick, ngunit sa katunayan, ikaw ay mas sopistikado kaysa sa iba't. Melissa! May gustong pigilan siya sa paggawa ng isang bagay na walang utak. Magpatuloy! Nagtaas ng kamay si Allen at pinatigil ang lahat. Sinamaan siya ng tingin ni Melissa. Napakaraming bagay ang nagawa ko para sa mga Dahwa. Kung wala ako, wala ang Dahwa ngayon. Kung hindi dahil sa akin, masusupil kaya ng mga Dahwa ang Skywing sa loob ng maraming taon. Sa palagay ko ay dapat kong makuha ang pagtratong nararapat sa akin sa halip na sumakay ng isang bagong pirmang bagong dating. Ang Dahwa ang pinuno ng industriya. Paano nila nagagawa ang isang napakasakit na bagay? Kapag hindi nagpakita si Arya, palagi kang patas. Pero ngayon, nagbago ka na. Sabay-sabay na sinabi ni Melissa ang lahat ng hinanakit sa kanyang puso at hindi pinansin ang mga ekspresyon ng iba. Sa oras na ito, ang mas walang pakialam na kumilos si Allen, mas galit siya. Hinahamon na ng mga kilos ni Melissa ang otoridad ni Allen.
Ang malamig niyang mga mata ay parang isang emperador na malamig na nakatingin sa kanya. Nang magsasalita na sana ulit si Allen, ay napatigil siya ni Arya na nasa tabi niya. Director Jones, ako ang iyong katulong ngayong gabi. Hayaan mo akong hawakan ang gayong maliit na bagay. Nang makita ng orihinal na malamig at matatalas na mata ni Allen ang mukha ni Arya, mas nagtiwala siya sa hitsura. Lasing at medyo tipsy si Arya kanina lang at napalayas na sa sinabi ni Melissa. May nangahas talagang tawagin ang asawa niya ng ganoon. Nakita niya itong tumayo mula sa sofa. Bagamat nakasuot siya ng business dress, pinilit nitong umatras ng hakbang-hakbang si Melissa na nakasuot ng mamahaling damit. Gusto mo ulit akong sampalin? Sinabi mo lang na kung wala ka, walang dahwa ngayon. Malamig na sabi ni Arya. Confident na sabi ni Melissa. Isang mapang-asar na ngiti ang ipinakita ni Arya, sa tingin mo ba ikaw lang ang sumuporta sa ganoong kalaking acting empire? Kung wala ka, hindi magiging dahwa ngayon ang dahwa? Ngunit naisip mo ba na, kung ang iyong brokerage agency ay hindi ang dahwa, ang mga tatak at producer na iyon ay magbibigay sa iyo ng mukha? Pinigilan mo ang Skywings, ibig sabihin, nasa iyo pa rin ang halaga ng pag-aalaga. Ngunit kailangan mong maunawaan na kung maaalagaan ng kumpanya ang isang Melissa, maaari rin nilang gawin ang susunod. Maraming tao ang nagsasanay araw at gabi, umaasang makuha ang iyong orihinal na mga mapagkukunan. Melissa still had imposing manner as she asked, "Do you think it is so simple to nurture an international film star?" Hindi lahat ay maaaring maging bida sa pelikula. Talagang hindi madali, ngunit maliban sa iyo, gaano karaming mga internasyonal na bituin sa pelikula, ilang supermodel, at ilang Asian na mang-aawit ang mayroon ang dahwa. Bukod pa sa mga kinontratang artista mula sa mga domestic at overseas subsidiary company, ang dahwa ay hindi umaasa lamang sa iyo. Naiintindihan mo ba? Nang sabihin ni Arya ang mga salitang ito, lubos siyang nagtiwala dahil totoo nga ang sinabi niya. Nang mapagmataas at mayabang si Melissa, binuhusan talaga siya ni Arya ng isang balde ng malamig na tubig at hinayaan siyang magising ng maayos. Nang marinig ng lahat ang sinabi ni Arya, lahat sila ay tumingin sa kanya sa ibang liwanag. Hindi nila inaasahan na siya ay mukhang mahina, ngunit nang siya ay nagbago upang lumaban, hindi siya nahiya. Siya ay makatwiran at malinis. Hinarang si Melissa na hindi nakaimik. Sa sobrang galit niya ay hindi siya makapagsalita. Matagal siyang huminto bago hinanap ang hawakan ng mga salita ni Arya. Sinabi mo rin sa sarili mo na napakaraming talento sa dahwa. Bakit siya nagpipilit na maging manager mo? Dahil ang ibang mga emperador ng pelikula at mga reyna ng pelikula ay napakalakas at hindi nangangailangan ng anumang karagdagang tulong. Ang pangungusap na ito ay ganap na nagsulong sa mga taong naroroon sa isang mas mataas na posisyon. Ito ay naging komportable sa kanila pagkatapos marinig ito. Noong una, naisip din nila na si Allen ay maaaring hindi angkop na maging eksklusibong broker ni Arya, ngunit ngayon ay wala na silang ganoong uri ng pag-iisip. Aminin mo na wala kang lakas. Kung gayon, bakit ka bumalik at gusto mong agawin siya sa akin? Hindi nagpapigil si Arya at nagtanong. Inamin niya ito. Hindi siya sapat na malakas. Ngunit bakit si Melissa, na mayroon ng napakarangal at makapangyarihang posisyon, ay dumating upang ipaglaban ang mga mapagkukunan sa isang bagong pumirmang artista na walang sapat na lakas? Sinusubukan ba niyang ibaba ang kanyang sariling katayuan o hindi siya sapat na malakas? Maaaring pabulaanan ni Arya ang bawat pangungusap na sinabi ni Melissa. Higit pa rito, ang direksyon ay napakalinaw. In addition, si Director Jones ang manager ko. Pumirma na kami ng kontrata dati. Ngunit sa iyo, mayroon lamang siyang pangulo ng pagkakakilanlan ni Dahwa. Ipinapayo ko sa iyo na makita ng malinaw ang iyong posisyon. Base sa sinabi mo, paano mo siya haharapin? Kaya mo bang pasanin ang responsibilidad? Pagkasabi noon ay tumalikod si Arya at bumalik sa tabi ni Allen. Parang pinoprotektahan niya ang mga tao sa paligid niya. Dahil sa kanyang aura, kumain ng dog food ang lahat ng naroroon. Walang nakadama na siya ay mas mataktika kaysa karaniwan. Sa halip, naramdaman nilang tama ang sinabi niya. Sa huli, napatingin ang lahat kay Allen. Mula ngayon, alisin ang lahat ng mga label na kabilang sa Dahwa. Tingnan ko kung gaano ka ka-espesyal sa mga Dahwa. Lahat ng team at staff, umatras.
Kakanselahin ang lahat ng kahilingan at kontrata na tinanggap ng Dahua sa pamamagitan ng kanilang mga channel. Babayaran ng kumpanya ang paglabag sa kontrata. Iiwan kita at ang manager mo para tingnang mabuti kung sino ang may huling sa isamundong ito. Maaaring mambola ka ni Dahua at itago ka sa akin. Sobrang curious ako. Bumaba ba ang presyo ng bahagi ng Dahua dahil sa iyo bukas? Kalmado ang tono ni Allen, walang pakialam na walang emosyon. Ito ay dahil palagi siyang may ganitong saloobin kapag nakikitungo sa mga opisyal na bagay. Inanunsyo niya ngayon na itinatago niya si Melissa sa harap ng lahat. Sa totoo lang, akala ng lahat ay magdudulot ng gulo si Allen para kay Melissa dahil kay Serena at sa iba pang bagay, ngunit hindi nila inaasahan na i-anunsyo niya sa publiko na itinago siya ng kumpanya sa lugar na ito. Ito ang halaga na binabayaran mo sa pagiging mayabang sa harap ko. Naninigas na ang katawan ni Melissa. Walang buhay ang mga mata niya habang nakatingin sa lalaking nasa harapan niya. Hindi niya akalain na hindi talaga siya iiwan nito kahit anong mukha. Akala niya ay napakahalaga niya sa mga Dahua, ngunit ngayon ay alam niyang panaginip lang niya ang lahat. Isa lang siya sa maraming bituin sa kumpanya. Nakita ni Allen na halos nagising si Arya sa alak at sinabi sa kanya, nagawa mo na ang dapat mong gawin ngayong gabi. Ngayon hindi ko na kailangan ng katulong. Pwede ka ring maging star, Arya. Gusto niyang talunin niya si Melissa sa harap ng lahat. Ngayon, medyo nagulat si Arya. Sa sandaling ito, puno ng lambing at tiwala ang mga mata ni Allen. Naniniwala akong magagawa mo ito. Ano ang dapat kong gawin? Diretsong sagot ni Allen. Maging bida sa dinner party. Naipadala na ang mga damit sa dressing room. Nakikita ko. Ito ay kawili-wili. Inaasahan ko ito. Sabi ng may excitement. Napaka-sexy ng figure ni Melissa. Matangkad at balingkinitan ang figura ni Arya. Hindi ko talaga alam kung sino ang mas magaling. Sigurado na si Director Jones na mananalo si Arya. Hindi siya natatakot sa kanya. Nakita ko na ang performance ni Arya sa Paris kanina. Hindi ordinaryo ang kanyang figure. Sa tingin ko hindi siya magpapatalo. Dahil sa mungkahi ni Allen, naging expectant ang mga artista. Gusto nilang lahat na makita ang tunay na kakisigan ni Arya. Napagpasyahan na ni Arya na ipaglaban ito ngayong gabi. Isa rin itong magandang pagkakataon. Tumango si Arya. Sa harap ng mga mata ng lahat, napakadumi na niyang sinabi kay Melissa, teka lang. Naikuyom ni Melissa ang kanyang mga kamao. Bilang bida sa pelikula, minsan ay ipinagmamalaki niya ang kanyang figura. Dati siyang nasa entablado kasama ang mga supermodel ng New York Fashion Week. Nagtitiwala siya na si Arya ay walang anumang pagkakataong manalo. Kahit tumabi sa kanya si Allen, wala nang panahon si Melissa para isipin ang bagay na ibinalita ni Allen na gusto niya itong itago. Napabuntong hininga siya. Gusto niyang manalo laban kay Arya at patunayan kay Allen na kasalanan niya ang hindi pagpili sa kanya. Ang mga artista ay hindi pa nakakita ng ganoong kompetisyon sa piging ng Dahua. Dahil noon pa man ay nagkakaisa ang mga Dahua, imposibleng mangyari ang gayong panloob na salungatan. Inaabangan ito ng lahat. Sinira ni Melissa ang tradisyon ng mga Dahua at nakuha ang hindi inaasahang resulta na itinago ng kumpanya. Hindi siya nakaramdam ng pagkatalo sa sandaling ito dahil pakiramdam niya ay maaasahan niya ang katanyagan na naipon niya sa mga nakaraang taon upang pumunta sa isa pang mas mahusay na kumpanya. Dahil gusto niyang umalis sa Dahua, hindi rin masama ang pagpunta sa Skywings. Sa nakalipas na ilang taon, maraming beses na talaga siyang inimbitahan ng Skywings. Nang magpalit si Arya ng kanyang mga damit, nagsimulang magsalita muli si Allen tungkol sa mga gawa at ang mga follow-up na kaayusan sa trabaho sa mga artista ng Dahua. Parang ngayon lang nangyari ang bagyo. Mukhang wala siyang pakialam sa ginagawang kalokohan ni Melissa. Gayunpaman, ang kasalukuyang katayuan ni Melissa ay hindi dapat maliitin. May mga taong nag-aalala pa rin para kay Arya. Kung tutuusin, nandoon ang kasikatan at rallying power ni Melissa. Kung talagang nahulog siya sa mga Dahua, mahirap itong wakasan. Director Jones, ipapasa ba ni Melissa ang impormasyon ng Dahua sa ibang mga kumpanya o ay leak ang mga panloob na usapin? Pagkarinig nito ay naging kalmado ang reaksyon ni Allen, gaya ng dati nang marinig niyang may nag-aalala.
Pagkatapos ay kailangan niyang maghanda ng kabayaran at paglabag sa kontrata. Ang Public Relations Department ng Dahua ay hindi pushover. Kung dumating man ang araw na iyon, tiwala ako na matatapos ko ang lahat ng chismis na ipinakalat niya sa loob ng 1 oras. Napakataas ng paglabag sa kontrata at kabayaran ng Dahua. Kung talagang ginawa iyon ni Melissa, hindi ba siya humihingi ng gulo? Sa oras na ito, hindi na pinansin ng lahat si Melissa. Bagamat nakatayo siya sa gitna ng karamihan, walang gustong kumausap sa kanya. Hindi niya maiwasang mapangiti. Ito ay likas ng tao. Inaasahan ninyong lahat si Arya na manalo ng husto. Maghintay at tingnan lamang. Hinding-hindi niya akong matatalo. Dahil ngayong gabi ay anniversary banquet ng Dahua, at nasa iisang stage sina Melissa at Arya, curious na curious ang outside media at reporters sa nangyari sa banquet. Gayunpaman, walang iniimbitahang media si Dahua na pumasok kaya walang reporters na pinapasok. Ilang paparazzi ang nagbalakayo bilang mga waiter at staff at pinalayas ng mga security. Ang panloob na seguridad ng Dahua ay palaging napakahigpit. Hindi nila pinapasok ang sinuman. Sa panahong ito, sa internet, may mga nag-post din para suportahan ang kanilang idolo. Ang mga fans nilang dalawa ay may kanya-kanyang opinyon at nagsimulang mag-away. Kaya lang walang resulta kahit paulit-ulit silang nag-aaway. Maraming taon nang ginintuan si Melissa sa ibang bansa, paano siya matatalo sa isang outdated movie queen na kababalik lang? Impossible. Hindi naman outdated si Arya, nag-retire lang siya for the period of time. Hindi pa rin kayo nagpapapahinga ng mga tao. Paano kung siya ay ginto sa ibang bansa? Napakahusay din gumanap ni Arya sa mga foreign fashion show kanina. Ang iyong Arya ay may napakaraming makalat na iskandalo sa bawat oras. Hindi kaya sa tuwing ibang tao ang kumuframe sa kanya? Sa tingin ko, hindi siya karapat-dapat na maging idolo. Kung siya ay karapat-dapat o hindi ay hindi nasa inyo ang pagpapasya. Ano man ang mangyari, si Director Jones ang eksklusibong broker ni Arya. Si Melissa ay makitid ang isip at nagsiselos kay Arya. Lalong naging matindi ang komento ng mga fans. Ang mga taong naghihintay sa pagpapakita ni Arya sa piging ng Dahua ay nais ding malaman kung ano ang mangyayari sa ilang sandali. Napatingin si Melissa sa pasukan na matagal nang wala sa figura ni Arya. Bahagyang nakadikit ang mapupulang labi niya. Nakatakas na kaya siya? Biglang lumabo ang mga ilaw at ang 3 ilaw ay sabay-sabay na nagliwanag sa pintuan. Sinuot ni Arya ang mamahaling tanging kumikinang na gown at dahan-dahang umakyat sa hagdan. Nakapulupot ang kanyang buhok at nakasuot lamang ng maliit na palamuting perlas. Nakasuot siya ng mahabang hikaw na nagbibigay diin sa puting lieg at mga linya ng collarbone. Kumpara sa heavy makeup ni Melissa, napaka-elegante ng makeup ni Arya. Ngunit dahil dito ay nagpakita ito ng kakisigan at karangyaan ng damit na suot niya. Talagang napabulalas ang mga tao. Talagang may napakagandang tao sa mundong ito, napakagandang damit. Kinalagkad sa likod niya ang damit na parang langit sa gabi. Sa bawat hakbang niya, kumikinang ang brilyante sa damit na kasing liwanag ng mga bituin. Napakaganda ng ganitong uri ng eksena. Dahil sa kagandahan ni Arya, napabuntong hininga ang mga tao sa paghanga. Nagbulgar si Melissa sa harapan niya. Napaka-ingrande ng damit na iyon kaya ayaw nang tingnan ng mga tao. Ito ay bulgar at hindi mabata. Ang damit ni Arya ay hindi lamang maganda, ngunit perpektong nakabalangkas din ito sa linya ng kanyang baywang. Bilang karagdagan sa kanyang orihinal na matangkad, ang kanyang buong pagkatao ay parang isang diwata. This time, natulala ang lahat sa kagandahan ni Arya. Hindi lang siya pinuri, sobrang sarap din ng kanilang Heavens, kung mayroon akong isang peres ng magagandang binti, napaka-sexy na baywang at dibdibdi. Ang damit na ito ay talagang eksklusibo kay Arya. Maliban sa kanya, walang ibang magsusuot nito dahil nandoon ang proporsyon ng katawan. Ano man ang makakaapekto sa pangkalahatang kagandahan. Tingnan mo ang mukha ni Melissa, di ba kasing itim na ng uling? Kung mayroon siyang mga mapagkukunang iyon, ang kasalukuyang mga nagawa ni Arya ay tiyak na higit sa kanya. Talo talaga si Melissa. Ang kanyang figure lang ay hindi maisusuot ni Melissa ang damit ni Arya dahil hindi ganoon kaganda ang figure ratio. Pero kayang suotin ni Arya ang katawan ni Melissa at iba rin ang kagandahan nito.
Ang bawat tao'y nagkakaisang iniisip na si Arya ang panghuling nagwagi. Lumahok si Melissa sa iba't ibang mga seremonya ng parangal at salo-salo sa buong taon. Nang makita niyang sumulpot si Arya, ay maisagot din siya sa kanyang puso. Ayaw man niyang aminin, kailangan niyang aminin. Sa sandaling ito, ang tingin ng lahat ay nahulog kay Arya na may inggit. Talagang naramdaman nila na nasusupil sila sa kanyang kagandahan. Dahan-dahang naglakad si Arya, patungo kay Allen at nagtanong, paano ito? Sa oras na ito, may nagsabi na aalala ko. Ang damit na iyon ay isang pandaigdigang pasadyang ginawa ni Ellie Quinn. Ito ay 8 digit na mahal at ang tatak na iyon ay hindi maaaring bilhin ng sinuman. Narinig ko na ang taga-disenyo ay naglilingkod lamang sa maharlikang pamilya nitong mga nakaraang taon. Wow, ang gaganda ng damit at ang ganda pa ng tao. Kung sino pa man, hindi nila maisusuot ang estilo ng damit na ito. Bakit? Ano ba talaga ang ginawa niyang mali? Tumayo si Melissa doon at tulalang tumingin kay Arya. Naglakad siya ng hakbang-hakbang hanggang ngayon. Nakaranas na siya ng maraming laban sa at talagang natalo siya kay Arya. Higit pa rito, natalo siya ng walang anumang pananabik. Dahil hindi lang ito ang kanyang figure, pati na rin ang kanyang hitsura, pati na rin ang kakaibang ugali ng lahat. Hindi niya maihahambing kay Arya. Nagkaroon siya ng Arya, ngunit hindi maaaring tularan ang kakaibang alindog ni Arya. Ang mga ilaw ay nakatutok lahat kay Arya mag-isa. Lahat ay nakatingin sa bawat galaw niya at humanga sa kanyang kagandahan. Mahinang bumagsak si Melissa sa lupa. Walang pumapansin sa kanya. Naramdaman nilang lahat na siya ang nagdala ng kahihiyan sa kanyang sarili. Sobrang conceited niya. Naisip niya na walang ibang babaeng bida sa dahwa na maaaring kumilos maliban sa kanya. Ngayon siya ay tulala. Walang komparison, walang sagot. Pagkatapos ng araw na ito, malinaw na niyang makikilala ang sarili niya. Dati, dumadalo si Melissa sa bawat handaan. Ang kanyang makeup at pananamit ang pinakakapansin-pansin dahil lagi niyang tinatahak ang sexing landas. Alam ng mga makeup artist at clothing artist ang kanyang mga kagustuhan, kaya gumamit sila ng estilo ng pananamit para suportahan siya. Pero iba si Arya. Pagkatapos niyang isuot ang damit, sa kanya lang ang tindig na ipinakita niya. Kaya niyang kontrolin ang lahat ng mga estilo at hindi maaalis ng makeup. Hindi sa hindi kayang ikumpara ni Arya si Melissa, ngunit nanatili siyang mahina at umiwas sa kanya. Ngunit sa sandaling naging proud si Arya, sino ang maikukumpara sa kanya? May palihim na naglabas ng phone niya at nagpa-picture sa kanilang dalawa. Masyadong halata ang paghahambing na ito. Bumaba ang tingin ni Allen at sumagot kay Arya, nagsisimula na akong magsisi sa pagbili nitong damit. Dahil bukod sa sarili ko, ayokong may makakita sa iyong sobrang ganda. Maaari pa ba kitang balutin sa pakaging ngayon? Nahihiyang humiti si Arya. Ang mga bagay ay nabuo hanggang sa puntong ito at oras na upang tapusin ito. Sinabi ni Allen sa manager na namamahala sa security team, Miss Melissa, please leave. Tumingala si Melissa kay Allen at tinanggihan ang mga security guard, no need. Aalis ako mag-isa. Naalala na niya ang lahat ng kahihiyan na dinanas niya ngayong gabi. Hindi niya ito hahayaang mawala ng ganoon lang. Tiniis niya ang kahihiyan at umalis sa piging ng dahwa. Nahihiya ako sa kanya. Wala na siguro siyang mukha na pumunta sa kumpanya sa hinaharap. Kung wala siya, makakabalik ang dahwa sa kanilang orihinal na pagkakaisa at pagkakaisa. Gaano kaganda iyon? Nadama ng lahat na pagkatapos umalis ni Melissa, ang kapaligiran ng piging ay naging mas maayos. Hindi na nila kailangang pigilan ang kanilang mga emosyon at panoorin ang kanyang palabas. Marami pa ring tao ang nagpunta sa harap para makipag-chat kay Arya. Ang lahat ay puno ng kuryosidad sa junior sister na ito. Ngunit bago pa makasagot si Arya, may bumungad sa kanyang balikat. Hinubad ni Allen ang kanyang coat at ibinalot ito sa balikat ni Arya, binalot ang kanyang mga balikat at collarbones. Nakita ng lahat ang eksenang ito. Din ba nila? Pakiramdam niya ay masyadong sexy ang suot ni Arya, kaya ginamit niya ang pamamaraang ito para harangan siya. Tila hindi nila makikita ang anumang sexy na imahe ni Arya sa screen sa hinaharap. Hindi kasi pinayagan ng exclusive broker niya. Hindi na kailangan. Mumisi si Arya at mahinang tumutol, malinaw na napakaganda nito.
Isang pangungusap lang ang ginamit ni Allen para sagutin ang kanyang pagtutol. Ngayon bida ka na at ako ang manager mo. Siyempre, isang bituin ang makikinig sa mga salita ng manager. Nang marinig ang usapan na ito, napangiti ang mga artista. Mukhang magiging napakababa ng appearance rate nitong mamahaling gown in the future. Nagpatuloy ang hapunan. Biglang tumabi si Allen at bumulong sa tenga ni Arya, second floor lounge. With that, sinabi niyang may kailangan daw siyang harapin at umalis. Nanatili si Arya ng ilang minuto at sinabing medyo pagod na siya. Pumunta siya sa lounge saglit at saka naglakad papunta sa second floor. Sa sandaling itulak niya ang pinto sa silid, hinila siya sa malalawak na braso ng lalaki. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto at mariing ipinulupot ang mga braso sa baywang niya. Mapusok siyang hinalikan. Napayakap si Allen sa kanya ng infatuation hanggang sa halos hindi na sila makahinga. Saka lang niya binitawan ang mga kamay niya. Ngayon ay talagang pinagsisisihan ko ang pagbili ng gayong mga damit. Hindi napigilang tumawa ni Arya. Umakyat ang kamay nito sa lig niya. Kung gayon maaari mo bang ibalik ang mga kalakal? Dumikit ang ilong ni Allen sa mukha niya, masyadong matindi ang tukso. Isuot mo sa bahay para makita kong mag-isa di. Ang ganitong uri ng kapaligiran ng pagiging nag-iisa, kasama ng kanyang magnetic voice, ang puso ni Arya ay hinalo. Hindi pa tapos ang handaan. Inabot niya at kinurot si Allen, tutuloy tayo pag-uwi natin. Kitang-kita niya ang pagbabago ng katawan nito at ang pagtaas din ng temperatura ng katawan nito. Niyakap siya ni Allen at huminga ng malalim. Hinalikan niya ang earlobe niya at pagkatapos ay walang gana niyang binitawan. Kung ganoon ay lalabas muna ako. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Allen sa banquet hall bago si Arya. Sa oras na ito, isang grupo ng mga larawan ang naipost online. Iyon ang imahe ni na Arya at Melissa ngayong gabi. Ang isa ay nakakagulat, ang isa ay bulgar. Sa ganoong paghahambing, walang mag-aakalang maganda si Melissa. Bulag talaga ako. Bakit ko siya magugustuhan? Palagi namang ganito ang estilo ni Melissa. Lahat ay may sakit sa kanya. Tara na. Ang ganda talaga ni Arya. Ang ganitong uri ng eksena na walang filter ay makikita ang kanyang balat ng napakaganda. Ito mismo ang diwata, tama ba? Pasensya na po. Ihahatid ko na si Ate Arya. Mangyaring huwag sabihin iyon sa mga taong hindi tagahanga. Wala kaming sapat na mga tagahanga upang makita ito. Arya, kumpletong tagumpay. Dire-diretsong tumakbo si Melissa sa kotse ng yaya at ibinaon ang ulo sa pagitan ng kanyang mga braso, umiiyak. Talaga bang natalo siya kay Arya? Nakaupo si Zelda sa passenger seat. Ang kakaiba ay hindi talaga siya nakaramdam ng galit bagkus ay lihim siyang natuwa dahil hindi kasing galing ni Arya si Melissa. Gusto ko siyang patayin. Hindi ko kayang tiisin ito. Nakakalokong sigaw ni Melissa. Tahimik na pinaandar ni Zelda ang sasakyan. Pakiramdam niya ay wala ng pagkakataong makaganti si Melissa dahil sa nangyari sa dinner party. Tumawag si Allen at nagsimulang gumalaw ang buong dahwa. Hindi na si Melissa ang paboritong anak ng mga dahwa. Ngayon ang unang araw na nawalan siya ng trabaho. Bukod dito, maraming mga bagay na hindi niya naisip na hintayin siya. Matapos makita ang pagsiselos ni Allen, nagpalit si Arya ng mahabang asul na damit sa lounge. Little junior sister, sinabi ba sa iyo ng manager? Pwede bang hindi mo na masusuot ang damit na yan in the future? Limited edition na damit yan, sayang naman kung hindi mo isusuot ti. Nagsimulang magbiro ang lahat kay Arya. Hinila siya ni Allen sa gilid niya nang marinig niya ang mga salitang ito. Sa ganitong paraan, sino ang maglalakas loob na magpatuloy? Nagpatuloy ang hapunan. Sa ilalim ng liwanag, ibinaling ni Arya ang kanyang ulo para tingnan ang lalaking nasa tabi niya. Napalingon din siya sa kanya. Sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, parang silang dalawa na lang ang natitira sa mundo. Ang titig na puno ng tiwala at pagpapahalaga ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Arya. Ngayong gabi, may espesyal na sorpresa di. Ano? Napakurap si Arya sa pagkalito. Inimbitahan ka ng sikat na direktor ng industriya ng pelikula na si Harry na maging female lead sa susunod niyang pelikula. Ito rin ang unang pagkakataon na gumamit siya ng Asian female lead. Harry? Laking gulat ni Arya na hindi siya makapagsalita.
Isa lang itong malaking sorpresa. Isinubmit ko ang iyong impormasyon sa production team. Nakatanggap ako ng tugon mula kay Direk Harry ng napakabilis. Kinuha ni Allen ang baso ng champagne at ipinasa kay Arya. Sayang na mamimiss mo ang Movie Queen Award selection ngayong taon dahil sa pelikulang ito. May pagkakataon pa Ngumiti si Arya at sinabi, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Dahil may magandang pagkakataon, syempre kailangan nating ipaglaban. Kumalas si Allen ng salamin sa kanya at hinikayat siya, sa loob lang ng ilang buwan, napakahusay mo nang gumanap. Kailan ako papasok sa grupo? Sasama ako sa iyo sa susunod na linggo. Sasama ako sa iyo sa international film industry. Bahagyang namula ang mga mata ni Arya. Ligtas niyang mailagay ang kamay sa palad nito. Kahit gaano pa kalakas ang hangin at ulan, ang taong ito ay laging nasa tabi niya. Ang ganitong uri ng tunay na pag-ibig ay ang pinakabihirang. Little Junior Sister, napakaganda ng kantang kinanta niyo ni Serena last time. Iniisip ko kung may anumang pagpapala sa pakikinig sa iyong solo ngayong gabi. Pagkasabi nito ay nagpalakpakan ang lahat. Sa simula pa lang ay hindi singer si Arya. Dagdag pa sa katotohanang maraming profesional na mang-aawit ang naroroon ngayong gabi, nag-alinlangan siya at umiling. She said gently, that day, ginawa ko lang to boost the mood. Hindi ako magaling kumanta. Ayos lang, magpatugtog tayo ng kanta. Little Junior Sister, magkaroon tayo ng isa. Nahihirapang tumingin si Arya kay Allen, umaasang matutulungan siya nito. Gayunpaman, hindi iyon ginawa ni Allen. Sa halip, sinabi niya, dahil gusto ng lahat na marinig kang kumanta, tayo na. Hinikayat ng lahat si Arya, kaya sa entablado lang siya makakapagtanghal. Napatingin siya kay Allen at biglang may naisip. Tumayo siya pero hindi niya binitawan ang kamay niya. Sa halip, hinila siya nito papunta sa stage. Wow, gusto ni Director Jones na gumanap ng magkasama. Hindi ko pa narinig na kumanta si Director Jones. Ano kaya ang hitsura ng isang gwapong Prince Charming tulad ni Director Jones kapag kumakanta siya? Sinundan ni Allen ang batang babae at umakyat sa stage. Napansin ng lahat ang nangyayari at otomatikong pinalibutan ang stage. Hawak ni Arya ang isang mikropono sa kanyang kamay at ipinasa ang isa kay Allen. Naiintindihan nila ang iniisip ng isa't isa sa pamamagitan lamang ng kanilang mga mata. Kung si Allen ay hindi gustong kumanta kasama siya, hindi siya pupunta sa entablado. Kung hindi niya ito gusto, hindi niya ito pipilitin. Mula nang ikasal sila hanggang ngayon, parang hindi pa siya opisyal na nagtanong. Anong uri ng mga libangan ang mayroon siya, kung ano ang dalubhasa niya? Singing ngumiti si Allen habang kinukuha ang Mickey sa kamay ni Arya. Itinabi niya iyon at hinawakan ang kamay niya habang naglalakad patungo sa piano. Ngayong gabi ako ang sasamahan mo. Hindi ka magaling kumanta? Pag-uwi ko, kakantahin kita mag-isa, ngumiti si Allen at umupo sa piano stool. Inabot niya ang kamay niya at inilagay sa keyboard. Sa lahat ng kanyang mga kasanayan, ang piano ay hindi ang pinakanamumukod tangi. Inaabangan ng lahat ang pagtatanghal. Hindi nila alam kung ano ang magiging performance nito. Walang nakatitiyak sa alam ni Allen. Lahat ay pinapanood siyang tumugtog ng dahan-dahang prelude. Kinuha ni Arya ang microphone at nagsimulang kumanta. Bagamat hindi perpekto ang kanyang husay sa pagkanta, napakaganda ng kanyang boses. Mula sa simula hanggang sa huli, si Allen ay parang umaagos na tubig. Nag-improve din ng husto ang performance niya, lalo na yung part kung saan siya gumanap. Ito ay kamangha-manghang. Hinawakan ni Arya ang microphone at kumanta habang nakatingin sa lalaking kasama niya. Maraming beses na niyang nakita ang malamig nitong anyo sa mundo ng negosyo, at ngayon ay mas naiintindihan niya ito. Nakalimutan na niya na kailangan pa niyang ipagpatuloy ang pagkanta noong nasa kalagitnaan na siya ng pagkanta. Sumenyas si Allen na magpatuloy siya, ngunit umiling si Arya, nagpapahiwatig na mas gusto niyang pakinggan ang solo nito. Wala siyang magawa tungkol sa kanya. Matikas na tinapos ni Allen ang buong kanta, saka tumayo at dinala si Arya pababa ng stage. Nagpalakpakan at naghiyawan ang lahat. Dahil sa pagdating ni Arya, hindi lang sila nakaka-chat ni Allen ng malapitan, ngunit nagkaroon din sila ng pagkakataong makita itong gumanap sa entablado. Ito ay isang bagay na hindi man lang sila nangahas na isipin noong nakaraang anibersaryo na piging.
Ginawa ito ni Allen hindi lamang para samahan si Arya, kundi para protektahan din siya. Sa hinaharap sa dahwa, walang mang-aapi sa kanya. Nang malapit na matapos ang handaan ay medyo napagod din si Arya. Nagpalit siya ng 3 set ng damit sa isang gabi at umakyat muli sa entablado. Nagsuot pa siya ng manipis na mataas na takong at nakatayo doon ng ilang oras. Naramdaman ni Allen ang kanyang discomfort at hinila siya pabalik. Itinaas siya nito sabay taas ng kamay. Hindi na kailangan. Kaya kong maglakad mag-isa. Bumulong si Arya, may mga tao pa sa labas. Hindi ko kayang panoorin kang bumalik ng ganito. Diretsong sagot ni Allen, don't worry. Maliban kung papayag ako, hindi sila maglalakas loob na ikalat ito. Sa dahwa, walang makakatakas sa kontrol ni Allen. Kasama na ang mga litratong kakalat lang. Kung walang pahintulot ni Allen, sinong maglalakas loob na magpadala sa kanila? Hindi pa rin alam ni Arya ang tungkol sa mga larawan. Nang marinig niya ang mga salita ni Allen, tumango siya ng masunurin, kung gayon, guguluhin ko si Manager Jones. Sa kabilang banda, kararating lang ni Melissa sa bahay nang siya ay bugbugin ng isang grupo ng mga tao na naka-black suit. Hindi niya nakita kung sino ang kabilang partido at ipinadala sa ospital. Hindi nakatakas si Zelda kahit pauwiin na si Melissa. Agad niyang napagpasyahan na iwanan ng buo ang dahua at ibenta ang lahat ng sikreto ng dahua sa Skywings. Pagkatapos, mabubuhay siyang masaya kasama ang kanyang kasintahan. Noong dumalo si Arya sa handaan, naghahapunan sina Luna at Martin sa Cliff Restaurant. Ito ay isang magandang lugar sa tabi ng bintana. Ipinangako ni Martin kay Luna na hindi niya hahayaang sumama ang kanyang mga magulang, kaya talagang hindi niya ito pinahirapan. Kaya lang sobrang kinabahan si Luna nang maisip niya ang sinabi ni Martin kanina. Iuwi niya ito pagkatapos ng hapunan para makita sila. Hindi niya akalain na may plano na itong makita ang kanyang mga magulang. Ayaw ni Luna na malaman ni Martin na mahirap ang sitwasyon niya, kaya patuloy siyang nagbabrowse sa website habang kumakain. Nang makita niya ang grupo ng mga pinagkukumpara, pakiramdam niya ay talagang sobrang kasiya siya at hindi niya pinalampas ang balitang binugbog si Melissa. Ginawa ba ito ng boss? Tanong niya kay Martin. Tumango si Martin. Mabilis kang makakuha ng impormasyon ngayon. Tinuruan mo ako ng mabuti. Gusto kong matuto pa mula sa iyo sa hinaharap. Hindi nag-atubili si Luna na pasayahin si Martin. Tinulak niya ang dessert sa gilid niya. Mukhang kontrolado mo lahat ng nangyari ngayong gabi. Ang mga kaalaman sa impormasyon na pinagkadalubhasaan ni Luna ay itinuro sa kanya ni Martin. Si Zelda ang nagkusa na makipag-ugnayan sa mga mamamahayag at inilantad ang mga larawan ng kanyang binugbog. Hindi ba ito masyadong katangahan? Baka may dadamay sa kanya? Hindi na siya pwedeng umatras ngayon. Hindi niya maaalis ang pagpapahirap kay Melissa at hindi siya nangangahas na sumalungat sa mga dahwa. Para mapigilan ang Skywings na tuluyang sumuko sa kanya bilang isang piraso ng chess, lahat ng kanyang makakaya. Gawin ay palawakin ang bagay na ito at makakuha ng simpatya. Makatwiran ang pag-analisa ni Martin at idinagdag lamang sa huli, we can talk about business tomorrow. Ngayong gabi ay private time natin. Awkward nang umiti si Luna. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis mabubunyag ang kanyang munting iniisip. Ako di. Sige na. Napatingin si Martin sa kanya. Di ba sabi mo pupunta ka sa bahay mo pagkatapos kumain? Umubo si Martin. Kung uwi ng maaga ang mga magulang ko, pwede mo silang makilala. Hindi opisyal, kaunti lang. Gusto mo bang sumama? Kumunot ang noo ni Luna, tapos gabi na rin after dinner. Hilingin sa isang babae na pumunta sa iyong bahay. Ano ang magagawa niya di? Hindi talaga alam ni Martin ang isasagot. Nakita ni Luna ang inosenteng tingin niya at nakahinga ng maluwag. Alam niyang masyado siyang nag-iisip. Binitawan niya ang pag-aalinlangan niya at kumain. Dinala rin niya sa plato ni Martin ang mga ulam na hindi niya gustong kainin. Pagkatapos nitong nakaka-relax at kaaya-ayang hapunan, dinala siya ni Martin pabalik sa apartment. Hindi pa bumabalik ang mga magulang niya. Tanging ang liwanag ng buwan at ang liwanag mula sa mga street lamp ang pumasok. Bubuksan na sana ni Luna ang mga ilaw nang idiin siya ni Martin sa sofa. Ang sumunod ay ang halik niya.
Nagpumiglas si Luna at naramdaman niyang masyadong hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking ito, ngunit sa puso niya, inaabangan niya ang halik na ito. Niluwagan niya ang pagkakahawak sa kwelyo ng shirt nito at unti-unting pinalalim ng dalawa ang halikan. Napabuntong hininga si Martin at binitawan siya. Maliban sa halik na ito, walang ibang nangyari. Mabilis siyang pumasok sa banyo. Kung ang isang tao ay gustong maniwala sa kanyang mga salita, siya mismo ang haharap dito. Tumayo si Luna sa sofa at hindi napigilang tumawa. Ang dahilan kung bakit nag-post si Zelda ng mga larawan ng kanyang pagkasugat sa internet ay dahil nasa dulo na siya ng kanyang katalinuhan. Noong una ay gusto niyang ibenta ang lahat ng kanyang mga sikreto sa Skywings at mamuhay ng magandang buhay kasama ang kanyang kasintahan, ngunit hindi niya inaasahan na makakaharap niya ito sa kama kasama ang 3 babaeng modelo. Habang malungkot at nasasaktan ay nagtago siya sa apartment ni Melissa. Sa mga oras na ito, nasa ospital pa rin si Melissa para magpagamot. Madilim ang apartment. Mag-isa lang siya sa apartment. Pagkatapos ng gabing ito, ano ang dapat niyang gawin? Saan pa kaya siya pupunta? Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, gumawa si Zelda ng napakatapang at mapanganib na desisyon. Nakahanap siya ng bag at inilagay lahat ng alahas sa dressing table ni Melissa. Siya ang naging manager ni Melissa sa loob ng maraming taon. Karapat-dapat siya sa kaunting kabayarang ito. Lalo na nang maisip niya si Melissa na minsang binubog siya, lalo pang nakaramdam ng hinanakit si Zelda. Kinuha niya ang lahat ng alahas na maaaring ibenta sa buong apartment. Maaari niyang ibenta ang mga ito at magsimulang muli. Ngunit paglabas niya sa apartment ni Melissa, nakatanggap siya ng hindi inaasahang tawag. "Hello, Miss Zelda. Ako ay isang reporter mula sa Capturate Studio. Ang pangalan ko ay Stanley Ward. Interesado ang aming studio sa mga bagay na nalantad mo online. Kung payag ka, pwede mo ba akong makilala? Ang presyo ay tiyak na masisiyahan ka. Kung may kinalaman kay Arya ang mga binigay mo, maghahanda ako ng ticket para sa customs para sa iyo. Ginagarantiya ko na walang makakahanap sa iyo." Arya. Nag-alab ang galit ni Zelda sa mga sandaling iyon. Hindi ba't ang dahilan kung bakit siya nahulog sa ganitong estado ngayon ay dahil kay Arya? Siya ay sumuko sa ideya na samantalahin ang gabi upang umalis at sumagot, "Sige, sumasang-ayon ako. Pag-uusapan natin ang mga detalye kapag nagkita tayo." Mula nang pumirma si Arya ng isang high-profile na kontrata sa Dahua, ang Capturate Studio ay palaging nasa parehong linya niya. Hindi sila naniniwala na malinis at walang batik si Arya. Siguradong maraming lalaki sa likod niya. Agad nilang kinailangan ang iskandalo ni Arya para magkaroon ng pangalan. Sa mga unang oras ng gabi, nagkita sina Zelda at Stanley malapit sa Capturate Studio. Upang ipakita ang kanilang sinseridad sa transaksyon, kinuha ni Stanley ang mga pinaka-advantageous na larawan na mayroon sila. Kinuha ito pagkatapos naming sundan si Arya ng mahigit 1 buwan. Ang lugar ay isang manor sa ibang bansa. Bagamat hindi namin alam ang eksaktong pagkakakilanlan ng lalaki, ang gayong mga intimate na aksyon. Mayroon na siyang Alan Jones bilang manager niya. Mag-asawa silang dalawa kahit saan sila magpunta. Pero sa tuwing may biyahe siya sa ibang bansa, hindi siya tumutuloy sa hotel na inayos ng kumpanya. Napakasimple ng usapin. Isa siyang puta na may iba't ibang salita at kilos. Tiningnan ni Zelda ang litrato. Dahil sa anggulo at liwanag, kahit gaano pa niya ito lakihan, hindi niya makita ang mukha ng lalaking ito. "Paano ako makakatrabaho sa iyo?" Hindi na makapaghintay si Zelda na maghiganti kay Arya. "Gusto ko ang dumi ni Arya o ni Allen. Kapag nakakita siya ng ibang lalaki, hahabulin namin siya at ipaalam sa mundo ang tunay niyang kulay. At that time, makakaraos pa kaya siya sa entertainment circle?" "Dumi?" Nagkukwenta si Zelda sa kanyang isipan. Ang panloob na kawani ng Dahua ay dapat na may mga larawan sa kanilang mga kamay, ngunit walang nangahas na ikalat ang mga ito. Siya ay empleyado pa rin ng Dahua. Kung gumamit siya ng ilang pamamaraan, hindi iyon dahil hindi niya ito makukuha. Kaya lang hindi niya kayang bayaran ang paglabag sa kontrata pagkatapos ng insidente. "Basta bibigyan mo ako ng ebidensya, hindi problema ang presyo." Sa wakas ay natagpuan ni Stanley ang isang pambihirang tagumpay. Siyempre, kailangan niyang magsumikap para makuha ito. Tumingin si Zelda sa kanya, "Alam mo ba ang ginagawa mo?
Ang dahwa ay hindi kasing daling pakitunguhan gaya ng iniisip mo. Basta mag-iingat ka, sinong makakaalam na ikaw ang nasa likod nito? Sa kasalukuyang sitwasyon, walang paraan si Zelda. Anong mga benepisyo ang makukuha ko pagkatapos gawin ang bagay? Kung gusto mo ng pera, bibigyan kita ng pera. Kung ayaw mo ng pera, pwede kong ibigay sa iyo ang shares ng Capturate Studio. Dapat mong malaman kapag inilantad namin ang tunay na kulay ni Arya, ang presyo. Naplano na ni Stanley ang bawat hakbang at naghihintay ng pinakamagandang pagkakataon. Hinulaan ni Zelda na pagkatapos na maging matagumpay ang bagay, maaaring lumapit si Arya at magmakaawa sa kanya na puno ng kahihiyan. Hindi siya maaaring humingi ng pera, ngunit ang ganitong uri ng kasiyahan na maaari niyang tapakan si Arya sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagpasigla sa kanya. Kaya agad bumalik si Zelda sa dahwa. Gusto niyang humanap ng paraan para makakuha ng ebidensya ng dumi ni Arya at hindi siya mahuli ni Allen. Kung hindi, mamamatay siya. Nang matapos ang handaan, sabay na umuwi sina Allen at Arya. Simula nang umalis sila sa banquet hall, hawak-hawak ni Arya ang kamay ni Allen at walang tigil na sumasayaw. Hindi siya tumigil hanggang sa ipinulupot ni Allen ang kanyang mga braso sa kanyang baywang at pitrotektahan siya nang mahulog sila sa sofa. Allen, napakasaya ko ngayon. Nakikita ko iyon. Hinayaan siya ni Allen na gawin ang lahat ng gusto niya. Tinulungan niya itong tanggalin ang kanyang sapatos at inaliw siya. Basta masaya ka, sasamahan kita kahit anong gawin mo. Mr. Jones, marunong ka bang sumayaw? Pagkatanggal ni Allen ng sapatos ay muli itong umupo at dumikit sa kanya na parang cotton candy. Ang hindi niya alam, sa mga oras na ito, sobrang higpit at init ng katawan ng lalaki. Ngunit hindi ito napagtanto ng babaeng ito. Kung hindi niya ito nakasayaw, baka hindi siya makapagpahinga. Kaya walang choice si Allen kundi sunduin siya. Sa carpet sa sala, pinaikot siya nito kasama niya. Siyempre, ang mga hakbang sa sayaw ang pinakasimple. Lasing na lasing siya, kaya hindi niya alam ang ginagawa niya. Sarap na sarap si Allen sa tahimik at masayang kapaligiran. Hindi na niya kailangan pang sabihin. Sapat na basta't buong puso niyang pinagkatiwalaan ang lalaking ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, napasandal ang ulo ni Arya sa kanyang balikat at bumulong siya sa sarili, hindi ka man lang ba nag-aalala? Kung natalo ako kay Melissa at hindi tinanggap ng mga taga-dahwaan na magkasama kami. Medyo kinakabahan talaga ako noong nagpalit ako ng damit sa hapon. Pagkatapos ng lahat, hindi niya makontrol ang opinyon at paghatol ng lahat. Maaaring hindi niya ito pansinin, ngunit nang hawakan niya ang kamay ni Allen, hindi niya makontrol ang kanyang puso. Natatakot ako na hindi pa tapos ang usaping ito. Kung may iba pang magtatanong sa akin, ano ang gagawin mo? Hinawi ni Allen ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga. Noong inaway mo si Melissa ngayong gabi, napaka-confident mo. Ayokong pag-usapan ka ng iba. Nagalit si Arya at mas hinigpitan pa ang yakap sa kanya, bukod sa akin, walang ibang makapagsasabi tungkol sa iyo. Kung hindi, lalaban siya ng walang pakialam sa anuman. Nang marinig ito, biglang naramdaman ni Allen na napakasarap talaga ng gabing ito. Sa totoo lang ay nabighani siya sa pakiramdam na ito ng pagiging layaw niya. Nag-init ang puso niya sa kanya. Ang sarap sa puso at magigising siyang tumatawa kahit sa panaginip. Kung makakatagpo ako muli ng ganoong sitwasyon, gagawin ko pa rin. Para sa kapakanan niya, wala siyang pakialam sa sarili niyang kaligtasan. Wala nang iniisip si Allen na magtiis. Idiniin niya si Arya sa carpet at saka siya hinalikan. Hindi niya kailangan na pakialam niya ang sarili niyang kaligtasan, basta't ibigay niya ang sarili sa kanya. Sa gabing ito, mapusok silang naghalikan sa isa't isa. Magkadikit ang kanilang mga katawan. Sa harap ng yakap at halik ni Allen, nagkusa si Arya na ikawit ang mga braso sa liig nito at ilapat ang mga labi sa labi nito. Medyo lasing na siya at pareho nilang ginamit ang buong lakas. Ngayon napagtanto ko na hindi na kita kayang iwan ng higit pa. Narinig ni Allen ang mga salita ng maliit na babae sa kanyang mga bisig at kumunot ang noo. Basta hindi pwedeng umalis? Ito ay pag-ibig na hindi makakatakas. Ibinaon ni Arya ang kanyang ulo sa kanyang dibdib at marahang kinagat ang kanyang balat. Gusto kong mag-iwan ng marka na pagmamay-ari ko. Maayos at hindi inaasahan ang pag-usad ng hapunan ng dahwa. Kinaumagahan, nabunyag ang balita tungkol kay Melissa na pinagbawalan ng mga dahwa.
Hindi itinanggi ng Public Relations Department ng Dahua ang pagtatanong ng mga reporter. Ito rin ay hindi direktang napatunayan ang katumpakan ng balita. Kung tungkol sa kung sino ang nagpakalat ng balita, alam ito ng mga tao sa Dahua. Kung hindi dahil sa utos ng mga nakatataas, sino ang maglalakas loob na magpakalat ng balita? Ang Dahua ay walang anumang panloob na salungatan sa loob ng napakaraming taon. Ngayong lumitaw si Melissa, syempre, kailangan nilang mabilis na alisin siya at alisin sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang mga hindi maiingatan ay magiging salot lamang sa hinaharap. Sa aspetong ito, napakabilis ng mga pagkilos ng mga Dahua. Sa labas ng mundo, nais ng Dahua na magbunyag ng napakalinaw na mensahe. Ang Dahua ay isang napakanagkakaisa at patas na kumpanya. Walang sinuman ang pinayagang sirain ang panloob na kapaligiran ng Dahua. Ang kapalaran ni Melissa ay ang pinakamahusay na halimbawa. Gaano man siya kahusay na umunlad, hanggat nahawakan niya ang ilalim na linya ng Dahua, ang mga kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Kahit na ang isang superstar tulad ni Melissa, na pinalaki ng mga Dahua, ay ipagbabawal. Sino ang maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos? Sa sandaling ito, nakita ni Melissa ang balita sa kama ng ospital. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig na hindi mapigilan. Sino ang makapagsasabi sa kanya kung bakit nagbago ang buong mundo sa isang gabi? Hinawakan niya ang mukha niyang bugbog. Walang muwang niyang inisip na kaya niyang pagbabantaan si Allen. Sa huli, wala siyang bigat sa mga mata nito. Napakatanga niya para bantayin si Allen. Baliw talaga siya. Sinira niya ang kanyang buhay at ang kanyang paglalakbay sa mga bituin gamit ang kanyang sariling mga kamay. Binaligtad ni Melissa ang lahat sa tabi ng kama ng ospital at umiyak sa ward. Hindi niya alam na ang kanyang tahanan ay ninakawan na ni Zelda. Makalipas ang ilang minuto, nagpakita si Roll sa kanyang ward. Nang makita ang gulo sa sahig at ang walang laman na mga mata sa kama, naglabas siya ng proposal. Ito na ang huling pangangalaga na ibibigay sa iyo ng Dahua. Ipaubaya sa iyo ang iyong brand na si &FE. Ito ba ay isang konsesyon o isang kabayaran? Malamig na umiti si Melissa at sinabing, hindi ko kailangan na kaawaan mo ako. Tumayo si Roll 1 metro ang layo mula sa kama at mahinahong tumingin sa kanya, walang maaawa sa iyo. Dahil dinala mo ang iyong sarili sa hakbang na ito ngayon. Ikaw ang taong lumakad sa maling landas sa simula. Itinuring mo lang si Arya bilang isang taong maglalabas ng selos mo. Kahit na hindi siya ang pumirma ng kontrata kay Dahua, maaga o huli, gagawin mo ito. At ang bagay na hindi mo dapat ginawa, ang pinakamaraming bagay ay ang gumawa ng hakbang ng pagbugbog sa isang tao. Ang tinutukoy niya ay ang paghahanap ng makakatalo kay Serena. Walang masabi si Melissa. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo at nag-alinlangan ng mahabang panahon bago tinanong si Roll, mas masama kaya ang kalagayan ko kaysa kay Serena na iniwan ng kanyang kasintahan? May sagot ka na sa puso mo. Hindi ko kailangan sagutin ka. Ibinaba niya ang mga dala niya at naghanda ng umalis, huwag ka nang lilitaw sa teritoryo ng Dahua. Alam mo ang ugali ng Chief Executive Officer. Tawa ng tawa si Melissa sa sarili. Paano ko malalaman ang ugali niya? Kung alam ko lang, hindi sana ako naging miserable. Pero paano kung matalo ako ngayon ni Arya? Maaari ba silang magpatuloy sa paglalakad ng ganito?